Panibagong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaambang ipatupad sa susunod na linggo. Solar Philippines na kumpanyang konektado kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste bigong magbayad ng multa ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Immigration crackdown sa Minnesota, USA ititigil na ng Trump administration. Ayon sa Department of Energy, batay sa 4 na araw na trading, maaaring tumaas ng humigit kumulang 95 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, 10 centavos sa diesel at 25 centavos naman sa kerosene. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, nakakaapekto sa inasahang pagtaas ng presyo ang tensyon sa Iran, kabilang ang banta sa supply sa Strait of Hormuz at mga ulat na maaaring harangin ng Estados Unidos sa mga tanker ng Iranian crude. Iaanunsyo ng mga oil company ang opisyal na adjustment sa Lunes at ipatutupad ito sa araw ng Martes. Nasa 200,000 pesos na halaga ang babayaran ng isang may-ari para tubusin ang na-impound na sasakyan. Nitong February 4 hanggang 8, nagsagawa muna ng 4 na araw na intelligence gathering ang LTO sa mga lugar kung saan namamasada ang mga kolorum na sasakyan. At itong Lunes hanggang Miyerkules, sabay-sabay na nagsagawa ng one-time, big-time kontra kolorum ang lahat ng Regional Office ng Land Transportation Office sa bansa. Katuwang ng LTO sa operasyon ang ilang tauhan mula sa Philippine National Police Highway Patrol Group at Philippine Coast Guard. Naging laman ng usap-usapan ng insidente ng umano'y pagtalo ng isang estudyante mula sa platform ng LRT-1 Fernando Po Jr. Station noong Miyerkules ng umaga. Sa pagbagsak nito sa EDSA, sakto namang nabundol siya ng paparating na itim na kotse na ayon sa Quezon City Police District ay posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Kaya naman para sa isang senador, napapanahon na para isulong ang Senate Bill No. 338 o ang Defensive Driving Protection Act. Layo ng panukalang batas na mabigyan ng proteksyon ng isang nagmamaneho ng sasakyan laban sa unjust detention at arbitrary cases. Ayon kay Senator JB Ejercito, sa pamamagitan nito ay paiirali ng due process at hindi kaagad makukulong ang isang nagmamaneho ng sasakyan lalo na kung may hawak itong ebidensya gaya ng kuha mula sa dashcam o closed circuit television o CCTV footage. Pinawala na ng Quezon City Police District ang driver ng kotse na nakabundol sa estudyante na nahulog mula sa platform ng LRT Line 1 sa Fernando Po Jr. Station noong Miyerkules ng umaga. Ayon sa QCPD, ito ay matapos maglabas ng notaryadong manifestasyon ang tatay ng biktima na hindi sila magsasampa ng reklamo laban sa driver ng kotse. Lumabas din sa inisyal na investigasyon na wala silang nakita na naging kapabayaan mula sa driver base na rin sa ginawang pagre-review sa kuha ng closed circuit television o CCTV footage. Paglilinaw ng QCPD na nakipag-cooperate din ang driver sa ginawa nilang pagsasailalim sa kustodiya nito na siya namang bahagi ng umiiral na Standard Operating Procedures o SOP ng Philippine National Police lalo na at may namatay sa nangyaring insidente. Yes, Ella, walang delay o on time ang implementasyon ng Metro Manila Subway Project. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang pangunahan ng groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng Kalayaan Avenue at BGC stations ng Subway Project. Ayon kay Pangulong Marcos, sa oras na makumpleto ang mga istasyon sa Taguig, malaking pakinabang ito sa mga estudyante at mga empleyado ng syudad. Ang Kalayaan Avenue Station ay matatagpuan sa ilalim ng 11th Nakatakdang maglunsad ng ilang inisyatiba ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa layong mapababa ang presyo ng pamasahe sa eroplano papunta sa iba't ibang lokasyon sa Pilipinas. Kasama sa gagawin ng CAAP ang pag-aaral sa pagpapahaba ng runway kasunod ng direktiba ng Department of Transportation na targetin ang minimum na 2,100 meters na haba ng runway maliban sa mga paliparang may limitasyon sa lokasyon at kaligtasan. Isinusulong din ang pagpapalawak ng night rating capability upang madagdagan ang flights at mahikayat ang kompetisyon na maaring magpababa ng pamasahe.
Hindi titigil ang Department of Public Works and Highways sa kampanya laban sa korupsyon ayon kay Secretary Vince Dizon. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak ni Secretary Dizon na tuloy-tuloy ang kanilang pagrerekomenda ng mga kaso sa Office of the Ombudsman, kaugnay ng mga kontrobersyal na flood control projects sa bansa. Importante ngayon is we really need to focus on providing the Ombudsman with enough evidence to file, not only to file cases, but to win cases, to convict people. Dagdag ng kalihim, desedido ang DPWH na panagutin ang mga nasa likod ng umano'y flood control scandal. Discharge o discharge na bilang state witness o hindi nakasama sa kakasuhan ng DOJ sina dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at District Engineers na sina Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Pero ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, maghahain pa rin ang mga ito ng kontra sa laysay sa reklamong plunder kaugnay ng flood control projects, kung saan kapwa respondent sila ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Kaya para kay Martinez, mapatutunayan pa rin ang aligasyon na may conspiracy o sabwatan sa pagitan nila Revilla at mga dating DPWH officials. Gagamitin sa resolusyon sa mga reklamong plunder ang mga testimonya ng state witnesses na umano'y nagdidiin kay Revilla. Aga ayon kay Energy Secretary Sharon Garin ay ipinauubaya na nila sa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang issue kaugnay ng mga kumpanyang pagmamay-ari ni Representative Leviste matapos hindi ito magbayad ng multa na abot sa 24 billion pesos. Ipinaliwanag ni Secretary Garin na isang buwan ang ibinigay nila sa kumpanya para magbayad ng multa. Ngunit hindi tumugon ang Solar Philippines o ang kumpanyang pagmamay-ari ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Magugunit ang kinansela ng Department of Energy ang mga kontrata kasama ang nasabing kumpanya dahil sa pagiging non-compliant o hindi pagde-deliver ng solar energy na nakatakdasa ng idagdag sa grid noong December 25, 2025. Sa probinsya ng Cavite, unang isinagawa ang public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms kaugnay ng mga panukalang batas na isinusulong kontra political dynasties, araw ng Huwebes, February 12. Sa isang video message, binigyang diin ni House Speaker Faustino Boji D. III ang kahalagahan ng hakbang na ito sa pagbalangkas ng makabuluhang batas. Ang malinaw po, seryosong kapulungan na isulong at ipasa ang isang makatarungan, makabuluhan at makataong anti-political dynasty. Binigyang diin ni Senator Joseph Victor J.B. Ejercito na dapat pinabubuti ng embahada ang relasyon sa host country o bansang kinaroroonan nito. Ito'y matapos ang tila walang tigil na pambabatikos ni Chinese Embassy in the Philippines spokesperson Ji Lingpeng laban sa mga opisyal at ahensya ng Pilipinas. Kamakailan tinuligsa ng Chinese diplomat ang Senado at mga senador na lalo pa nang magsimulang isulong ng institusyon ang pagkondena sa mga nauna niyang pahayag. Ang pinuntahan ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation kahapon dahil sa impormasyon na naroon umano ang negosyante si Charlie Atong Ang. Hinintay pa ang mga abogado nito para sila ang tumanggap ng warrant. Pagkatapos ay pinayagang pumasok ang ilang mga tauhan ng NBI. Walang Atong Ang na nakita sa loob ng dalawang property. Samantala, itinaas na sa 20 million pesos ang pabuya ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Atong Ang. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island kaninang alas 12:50 ng madaling araw, February 13. Batay sa time-lapse footage ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, umabot sa 17 minuto ang paglalabas ng abo ng bulkan at umabot ito sa taas na 300 meters. Sa mga larawang kuha ng ilang netizen, makikita na tumama sa kanilang mga pananim ang mga abo mula sa bulkan.